Bakit ba maraming nagpapakamatay? Siguro kasi hindi na nila kaya yung nangyayari sa kanila. It depends na rin kung anong situation na meron sa kanila. And kunyari magbigay tayo ng example, um, kasi nga kahit kabataan ngayon nagpapakamatay na. Sa dati naman walang gano'n, 'di ba? Bata ka pa, maliban na lang, nagpapakamatay ang isang tao dahil um, heartbroken siya, yun gano'n talaga yung laging, dati 'di ba, yung lagi nating naririnig, "Bakit nagpakamatay si ganito?" Kasi nga ayun nga daw, heartbroken, iniwanan ng jowa, kaya gano'n. But nowadays, um, siguro nakakaapekto rin yung social media kasi marami tayong nakikita, trending, then kapag hindi tayo nakasabay or parang kinukumpara natin yung sarili natin sa ibang tao. Kaya parang napapaisip tayo, bakit sila meron, bakit ako wala? Or bakit sila ganito yung edad nila or same age naman kami, ganito na yung na-achieve niya, ako hindi pa din, di ba? Parang kinukumpara natin yung sarili natin sa iba. Kaya nagkakaroon tayo ng depression, ng stress. Alam mo yun, yung parang feeling mo iba ka or feeling mo napag-iwanan ka na. Kaya dumarating tayo sa sobrang pag-iisip at nagka-cause nga yun ng um, depression at kinakat nila yung buhay nila. And also siguro may mga tao rin na sa sobrang tingin nila sila na lang yung nakakaintindi sa sarili nila. Parang parang iba na yung situation niya or napag-iwanan na siya sa kung ano man yung nasa paligid niya ngayon, kung ano man yung nasa environment niya ngayon. Kaya dahil sa tingin niya walang nakakaintindi sa kanya, parang walang kwenta na yung buhay niya is kinakat niya yung buhay niya, 'di ba? May mga gano'n talagang scenario or maybe tingin nila hindi sila mahal or hindi sila nag-e-exist or parang feeling nila invisible na lang sila. Kaya nila ginagawa yun. Or maybe, um, family problem at hindi nakayanan kaya nila ginagawa yun. And maybe sa work, 'di ba? Kaya nila ginagawa yun. 'Di ba kung tutuusin naman talaga, parang ang cause ng stress, ng depression, or kung ano pa man yan, or yung reason kung bakit kinakat nila yung buhay nila is yung sa paligid nila, 'di ba? Nakakalungkot lang na dapat yung mga nasa paligid mo is magiging kakampi mo, pero yun pa pala yung magiging dahilan para wakasan yung buhay mo. And I am here, kaya ko 'to ginawa yung video na 'to kasi kung ano man yung thoughts na meron ka ngayon na sa tingin mo is parang yun na nga, gusto kong sabihin sa'yo na huwag mong gawin yan. Kasi hindi ka nag-iisa, lahat ng tao may pinagdadaanan. Pero mas pinipili nilang lumaban kasi kahit maliit lang, kahit maliit lang na pangarap, pinangahawakan nila yon kahit na imposible. Pinangahawakan nila yon kasi gusto nilang makita yung pangarap na yon. Kasi kapag kinat nila yung buhay nila, baka hindi na nila makita yung dream nila, kung ano yung dulo, kung ano yung magiging bunga na gustong-gusto nila. Kung ano yung pinaghihirapan nila ngayon na sa tingin nila na parang walang nangyayari. Pero with faith, a little faith in God,
hahawakan mo yon at yun yung magiging buhay mo para magwakasan yung buhay na meron ka ngayon or yung situation na meron ka ngayon. And also, di ba bawal din talaga na ikat yung sariling buhay natin. Huwag natin gawin yun kasi nakalagay din yan sa Bible na bawal talaga na oo nga mawawala yung physical na sakit dito. Pero yung, alam mo yon yung internal life or yung spirito mo or yung kaluluwa mo, hindi mo alam kung ano yung aabutin nun pagdating sa langit. Oo nga, naiwasan mo nga yung, nawakasan mo nga yung physical pain. Pero yung espiritu mo is habang buhay namang, habang buhay siyang magdurusa. Diba? So, parang same pa rin naman. Ganun pa rin naman yung nangyayari. Kaya, pipiliin mo yung physical or temporary pain na nandito and with faith in God and a little dream na yun, diba? Pumili ka kung gusto mo ng ganun or wakasan mo yung buhay mo pero habang buhay mo yung dadalhin kung saan ka mapupunta kapag winakasan mo ang buhay mo, diba? Habang buhay na sakit ang nararanasin mo pag ginawa mo yun. Dito tayo sa mundo na to is temporary lang. Temporary lang yung mga sakit na nararamdaman natin. Kaya, wag mong gagawin yan kapag yan ang iniisip mo. And sana, kahit hindi maganda yung camera ko, pero at least sana makasave man lang ito sa buhay mo. And alam ko yung pinagdadaanan mo kasi there's a voice na alam kong may nagsasabi na gawin mo yung bagay na yan. Pero kapag sinunod mo yan, habang buhay mo ring dadalhin yan, yung kaluluwa mo, habang buhay mo ring dadalhin yung sakit na yan. Kaya, kung nasaan ka man ngayon, I am praying na magiging okay ka. And I am here to comfort you. And kapag meron kang gustong itanong or gustong pag-usapan, i-comment nyo lang below para mapag-usapan natin kung ano yung gusto yung topic na pag-usapan natin. And I am happy na napunta ka dito sa video ito and na-save ka ng video ito. And kung nagustuhan mo to, please like and subscribe. Bye-bye!